Dito sa tabi ng kalsada nakilala natin ang pamilya ni Kuya Arwin at ni Ate Melissa. Mahigit 1 taon na ang nakalipas nang sila ay ating matulungan. Sa barong-barong na ito sila noon nakatira at napagawan ng mas maayos na tahanan sa tulong ng ating mga mahal na sponsor. Nabilhan sila ng kanilang sariling lupa na pinagtayuan ng kanilang bagong bahay at naging scholar pa ang kanilang anak na si Althea. Naging maayos kahit papaano ang kanilang pamumuhay sa kanilang bagong tahanan at ang lupa ay napakinabangan. At nakapag-aral lang maayos si Althea. Subalit isang masamang balita ang nakarating sa amin. Si Kuya Arwin, ang padre de pamilya ng kanilang tahanan, ay pumanaw na. Natagpuan itong wala ng buhay kahapon sa tabi ng ilog. Pero ano nga ba ang dahilan ng kanyang maagang pagkamatay? Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat ng mga kababayan. At ito nga ay nakabalik na ako ng Davao kagabi. At isang malungkot na balita po yung aming natanggap sa pagbabalik ko dito sa Davao ng PBTeam, na isa sa mga natulungan po natin ay namatay. At nakakalungkot at di ko maipaliwanag kahapon sa nakatanggap kami ng message at nagulat ako. Nag-message sa aming page at na-forward sa akin ng staff ko na yun nga, namatay yung isa sa mga natulungan natin. Okay, taong 2023 po nang ito ay aming matulungan at hanggang sa ngayon ay natutulungan pa yung kanyang anak bilang isang scholar, at hindi ko ina-expect na mangyayari yun sa kanya dahil napakalakas nitong taong ito. Kaya tinanong ko kung ano yung dahilan ng kanyang pagkamatay at para magkaroon lang po kayo ng sa mga bagong manonood, I know hindi nyo po kilala itong aming tinutukoy at baka hindi nyo napanood. At sa mga dati, ito po yung natulungan natin sa gilid ng kalsada sila nakatira. Ng kanilang bahay ay trapal-trapal at nag-uuling silang mag-asawa para mabuhay nila ang kanilang mga anak. Ito po ay yung walang iba kundi yung tinatawag po namin noon na Tik-Tik. Yan si Tik-Tik. Siya po ay si Kuya Arwin, no? Ang nangyari po sa kanya ay hindi rin inaasahan ng kanyang, or hindi inaasahan din ng kanyang pamilya na mangyayari yun sa kanya. So ito po yung kwento na nakarating sa amin kung bakit po siya namatay. So yun, condolence ate sa nangyari. So si Kuya Arwin po, ayan, siya po yung tinatawag namin noon, Tik-Tik. So ito po yung kanyang asawa. Nalimot ko tuloy yung pangalan mo. Ano ang pangalan mo? Melissa. Ayan, si Ate Melissa. Meron po silang 3 yung anak niyo, di ba? Opo. Ano yung nangyari kay Kuya Arwin? Siya nalunod siya, sir. Kaya nagkuhan siya ang kabayo. Iyang luwason niyang kabayo, sir. Pero siya ang nalunod. Okay. So kasi kusog po yung ulan nung nakaraang araw dito sa Davao Region. So sinisave po ni Kuya Arwin yung kanyang kabayo. Tumawid siya sa ilog. Opo, sir. Tapos yun, siya naman yung natangay. Nakita ko kasi meron po siyang malaking biyak dito sa tumama yung ulo niya sa bato. Opo, sir. Bato. Okay. So hindi siya agad nakita o the next day pa? Dili, wala siya nakita, sir. Pagkauma pa nakitaan siya sayo. Nangahas pala si Kuya Arwin na tumawid sa ilog para isagipin ang kanyang kabayo na abutin ng tubig baha. Pero hindi siya nakaligtas dahil sa lakas ng agos ay natangay ito. Ilang oras siyang hinanap at hindi nakita. Umaga na
nang makita ang kanyang katawan na wala ng buhay. So, gabi nangyari ba yun? Opo, sa alas 6. Okay. Wala siyang kasama, no? Nagsabay ko, sir. Nagsabay ko siya, sir, kay... Nandun ka. Oo. Ipasabay ko niya, sir, kay... Muiwag daw ko siya, kay mulangoy na siya. Diretso na siya mulangoy. Yun siya. So, naglangoy siya. Abi na ko gara-gara to, sir, pero iyang gitinuod eh. Kuan to, sir, wako nagdahom ba nga ingato siya kay daghan pa siya gipakita sa akong kagong komedya kayo, sir. Di man ko madawat, sir, kay gagmay pa kayong anak. Pagbuhi ako, sir, di pa ko katrabaho, wala pa ko gamay anak. Pero wagi ko nagdahom nga, wag ko siya nagunahuna, sir, nga lalong nagitong tubig, sir. Iyan ako siya nga, lalong na ayan na nagtabok. Nitabok yun siya, sir. Hindi siya magpahawi. Hindi siya nagpapigil. Hindi, sir. Moto, sir, pagtabok niya, sir, nitawag pa ko niya kaisa, nitingog siya. Pag ikaduhan akong tawag, sir, wala na. Ako na ayang tingog akong dugan, na sa ubos. Nando na siya. So, humingi ka ng tulong. Oo, nangita og tabang, sir. Akong bayaw. Tagbamig pangita, sir. Ako natusok na ko babuwer, pinangita sa iya, ha. Pero hapit ko nadami sa ato, sir, tungod kay pag ingon yag tabang, maambak po unta ako, sir. Kay naluoy ko sa iya, kahinan na kayang tingog. Maambak po unta ako ato. Pero nadunggan ako akong anak sa balay, sir, nga perting hilak nga akong gibiyaan akong anak. Kay si Artia ato diri ra mo gibilin sa Overview. Ang duha na ko ka anak, ang katulong isang gamay akong gidala dito. Ako ta siya tabangan, sir, kay akong luwason. Kusog nam kay tubig ato, sir, niya. Akong anak naghilak man. Naghilak man si atong anak ko kamanghuran. Niuli ko, sir, akong anak wala pay kaon. Moto. Nibalik na pugog pangita, sir. Akong gipatulog akong anak, nibalik pugog pangita. Hapit ko nahulog sa kuan, sir, kanang dam dito, sir. Kanaman to yung dam dito sa crossing Malabog, sir. Hapit ko nahulog dito akong bedala nga ispa tong solar, sir, nakuan sa tubig. So, hinahanap mo pa rin siya nung gabi? Ako kung gipangita, sir. Pero wala gyud na usultian, sir, kay ang solar, sir, wala ni siga. Wala ni siga kay nahulog sa kuas tubig. So, the next morning na doon nakita. Pagkaugma na, sir, alas 8 sa buntag. Wala na siyang buhay? Wala na, sir. Nigako siya sa kahoy, sir. Batang. Ubo na siya, sir. Nawala na yung sirina. Di man ako madawan, sir, kay bata pa kayo siya. Yang anak gagmay pa kayo, sir. Nanibiyar siya galit sa mua. Si Kuya Arwin kasi napakasipag nito eh. Wala kayong tigil, no? Opo, sir. Sige sila sa... Minsan nakikita namin noon. Asa mo trabaho, sir. Musabay yung anak niya, sir. Asa mo adto. Sabay yung anak niya. Kay, maluoy man ko siya, sir. Kay sige, reklamo nga dagan na siya gibati. Muna ako gawin ang ubanan, sir. Kamusta si Althea? Hilak siya, sir. Di siya ka dawat nga nawatay ang amahan. Di siya ka dawat, sir. May pagando siya kay anak, sir. Ay pagando di akong bana sa una nga. Na kung matapman ta kanang ihawan tag yugaw. Kababoy na litsunan ta ka. Ana siya. Pero karon, sir, wala na di na magkuan, sir. Nawala naman siya. Ang iya naman tugod, sir, nga maningkamot si Arte ang eskwela. Ya, si Artia, sir, pagabalo nga namata ni amahan, perti niyang hilak, sir. Pwede niya madawat nga nainga na yung amahan. Ya, nakadampo po siya ato, sir, nga pagagabi atong nahitabo gyud ni siya, sir. Nalunod ang iyang damo, nalunod gyud ang amahan, dili na gyud daw makitaan. Natinuod gyud, sir. Pagkaugma, ana gyud siya, patay na gyud siya. Pero ako lang ikuan, sir, no, kay sakit yun para sa ako, sir. Mingon sila, sir, nga ako magligon ko, pero dili yun. Di pa yun ako madawat sa usaw, sir. Pinala kong gabi, di katulog. Tulog na kaalaw, ako tulog, sir. Sa usaw na ako, di ko katulog. Akong anak, sige pangutana. Niuli mo sa gapon sa kapihan, sir. Akong anak nga gamay, kaning abot siya dito, ni anak din siya, sir, mingaw na ako ang balay, kaya wala na si Papa.
Anak pa siya, kinsa na akong papahon, anak po siya, nga ako itong lang akong bayaw, itong drive og motor. Mao na daw to yung kuanon, kay wa na daw yung amahan. Anak to kong anak nga gamay. Ya, ako ang bagay sir, anak pa yun siya nga, ato lang itong i-Facebook si Papa, kay muuli rato. Anak siya sir. Una nga, di yun ako madawat sir, kabe yun sir. Hindi mo pa matanggap yung pagkawala niya. Ili yun sir. Grabe ba naman siya istorya sir. Kung ato sapa sir, kuan ba sa kanang-kana kung mga bakit sir, iya pang pamuniton, yagagaan pa kung maayo sir. Ya pag abot sa unahan, mo na itong hitabuan nga ato. Mo ko nagdahong nga atong dagan. Tatlo yung anak niyo, no? Tatlo. Tatlo sir. Gamay pang isa. Mahirap to kasi maliliit pa. So, paano mo iniisip ngayon yung buhay na wala si Kuya Arwin? Ano sir, problema gay ko sir. Wala ko'y masangpit. Pagkabisan bang nang magipanahon nga maglisod sir. Wala magtinabang gay anak bawala na. Wala ko'y masangpit. Kaya wala man siya. Okay, ano yung gusto mong sabihin kay Kuya Arwin ngayon? Ako lang mo istresiya nga. Salamat kay siyang pagmahal sa mga pamilya. Sa naglisod mi, nagdinabangay man mi. Pero, ikalit na mga biya mi. Biyaan mo yung mga anak ang may paayo. Sa una ko, una-una, ligon mawala sir, ang pagtanong ko siya sir, buhi nagyapon siya. Hindi ko makaya sir. Salamat po sa tanan nga kuan, bisang usahay nga, na ano naman gina pag-away sir, pero salamat kay kanang, makuan po siya kanang musabot na po siya sir ba? Una nga, okay naman siya sir niya, ang ako lang sir, di nakalimutan naman sir, pero ako sir, dili sa unsaon. Mahal ako na si sir, Okay, so hindi man kami palagi nakakadalaw sa kanya. So si Althea, so nitong mga nakaraan hindi kami nakakadalaw, si Edito yung napunta. Para kahit paano mabawasan yung iniisip mo, no? Yung, kasi maliit pa yun eh. Anong grade na nga si Althea? Grade 4 sir. Grade 4 na siya ngayon. So, mahirap din para kay Ate Melissa yung pagpapalaki kasi. Kuan mo to sir, mulakaw tami atong Davao ato sir. Kay magpausap mi sa birth ni Artia ba? Kay mali man yung isa sir, kay apelyido niya. Imbis kat ay karon nung sir, mulakaw mi. Mato mig Davao kay magpakuan siyang birth. Artia kay mali mag-isa. Okay lang sa school, no? Mali siya yung apelyido sir. Barkuma, nahimong Barkuma mao to ipausap mo tanamo sir. Dapat ay Barkuma. Yes sir. Naging par. Kanang ang M nahimong N. Narcoma. Mo to nga ipausap na mo. Na may requirements tanan sir, nakuha na mo. Karon sir kay wala naman siya. Itong Domingo, wala naman siya. Namatan mo siya niya. Karoon taming lakaw. Napakasipag niyan si Kuya Arvin. Bahay niyo puno ng mga halamanan. Nagatoy ko dito sir, aloy Iyagod daw itong ipatanom sir. Ipalibot na to siyang balay. O kasi yung mga tanim niya doon, luya, balanghoy. Plano niya sir niya. Kung saan man sir, wala na. Pero ako raw to ko sir, ako raw pahurnalan ba kay paitanong ko itong luya kay ako itong tumanon ito istorya niya. Fight ka lang ha. Sir. Kasi meron ka pang 3 anak. Laban. Ganun talaga ang buhay. Hindi natin naasahan yung mga ganung bagay. Pero, pagsubok lang yun, ha? Labanan mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa, ha? Kasi hindi naman ginusto ni Kuya Arvin yan. At wala namang may gusto nung nangyari. It's an accident. At di rin niya gugustuhin na makita kang naghihirap. Gagabayan ka niyan.
Ngayon mahirap pa yung tanggapin na maintindihan ko. So, basta fight ka lang, ha? Pakatatag. Okay? Basta si Althea, tutuloy namin yung tulong sa kanya, ha? Okay. Kami po ulit ay nakikiramay ang buong PP team at ang buong sponsor ng Pugong Biyahero sa mga naulila ni Kuya Arwin. Pagdasal po natin na malampasan ito ni Ate Melissa, ni Althea at ng kanyang pamilya. At kung nasa saan ka man ngayon, Kuya Erwin, sana ikapiling mo na ang ating lumikha at naway kabayan mo ang iyong pamilya hanggang sa paglaki ng iyong mga anak. At maraming salamat sa ilang taon at ilang panahon na ikaw ay aming nakasama at nakakwentuhan sa mga panahong ikaw ay aming pinupuntahan. At sana ay malampasan ito, mga pagsubok na ito ng iyong pamilya. Maraming salamat, Kuya Arwin.